kuna. So sabi rito, there was an atonement between him and the judgment. And the judgment was the water of the world. And the believer in Christ is safely secured. Safely na, secured pa. Ang believer. So kung believer ka, safe ka, secured. Kung believer, ha? At pag sinabing believer, follower. So pag believer ka, follower ka. Pero kung ikaw naman ay upo lang, anong pinalo mo? Ang dapat sa iyo, taga-upo lang. So sa believer po ito, is safely secured. Okay, not upon the merits of himself, but on his obedience. Kaya ka naging safe, secured, dahil sa iyong pagsunod. So ang ligtas lang dito, is sumusunod. Yung safe, at sigurado siya, secured, or kumbaga, naka-insured siya. Amen? Okay, sabi niya, but on his obedience to walk into the ark. So, alam niyo po hindi natin alam kung ilang kilometro ang layo ng arko na tinayo ni Noah sa bayan. Malayo siguro yun. Kasi bundok eh. Kung hindi ako nagkakamali, 7 mountains ang layo sa bayan. Kaya nga pinagtatawa ng sinuwa ng mga tao, kasi luko-luko itong Noah na ito, hindi magtatayo ng arko. Dahil daw may baha, hindi nga umuulan. Hindi pa nila natitikman ng ulan sa panahon ni Noah. Hamog lang. Kaya ang mga tao, wala na si Noah. Okay, so sabi rito, obedience to walk into the ark. The only thing Noah had to do was get in the ark. So ang gagawin lang naman ni Noah sa salvation, pumasok. At gaano pong pagsunod ang ginawa ni Noah? Isipin niyo po, ginawa ni Noah ang arko, sila lang 6. 8. Yung mga babae, taga-luto ng pagkain, taga-igib-igib, o kaya taga-hawak-hawak man lang doon ng para lang gawin ang arko. Hindi po madali ang pagputol ng mga puno. At ginawa ang arko 120 years. So, bawat taon siguro, kung ano lang magawa nila kasi malaking arko. O biro mo, lahat ng hayop, huhulihin nila. Lahat mag-aasawa. At yung mga matitinong hayop, 7 pares. Sa palagay nyo, madali humuli ng kobra? Ng mga tigre? Tiniis ni Noah yan. Para lang maipakita sa Diyos, handa akong sumunod, Lord. Hello? Hindi tayo manghuhuli ngayon ng kobra, tigre, leon. Hahayo lang tayo. Kaya nyo? Or pahulihin ko kayo ng kobra. Alin na mas madali? Pareho yan, pastor, wag na. Pareho mahirap yan. Si Noah, kung anong instruction ang narinig sa Diyos, sinunod niya. Iyan po ang naghahangad na maligtas. Handa siyang sumunod sa gusto ng Diyos, hindi sa gusto mo. Amen. In obedience, sabi niya, to walk into the ark. The only thing Noah had to do was get in the ark. He didn't even have to shut the door. Hindi siya ang nagsarado. Pagpasok nila, siguro, sabi ng Diyos, pumasok na kayo at umpisan ko na. Hindi na nila naisara ang pinto. Ngayon, ang Diyos ang nagsara. At sabi po ng propeta, pag ang Diyos ang nagsara, wala nang makapagbubukas. So pag sinaraduhan ka na ni Lord, hindi ka na makakapasok.
So habang bukas pa si Lord, samantalahin mo. Dahil nung sinarado ng Lord ang arko, biglang nagpasimula ang baha. Nung unang araw, umulan. Ngayon lang sila nakakita ng ulan. Tuwan-tuwa mga, wow, ganda nito. Uy, sarap maligo. Oh, mga bata, ligo tayo. Oh, ligo sila. Laro sila. Ha? Maghapon. Kinabukasan, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Tahimik na sila. Kinabukasan, tuloy ang ulan. Oh, nagbaha na. Kinabukasan, tumaas ang ulan. Ang baha. Natakot na sila. Panglimang araw, daranta na sila. Ano, paano gagawin natin? Mamamatay tayo rito. Paano ito? Saan tayo pupunta? Para maligtas. Yung ika-6 na araw, tumaas na. Marami nang patay. Hanggang sa yung iba, teka, alam ko na kung paano maligtas. Paano maliligtas? Bilisan mo, mamamatay tayo. Alam ko na saan. Saan nga? Si Noah. Di ba sinabi ni Noah, pasok tayo sa arko niya? Ayun, doon tayo. Takbo sila. Habang nasa daan ng iba, hindi makatagal sa lamig. Bagsak. Hanggang sa may nakarating kay Noah. Pagdating doon kay Noah, Noah! Magsabapin doon, Noah! Di ba sabi mo, papasok kami dyan, maliligtas kami, ito na, kami nandito na kami, mga Noah! Buksan mo na! Nandun si Noah umiiyak. Sabi ni Noah, kung nakinig kayo sana, ligtas kayo! Ganyan ang mangyayari sa araw na yon. Sasabihin ng marami. Sasabihin ni pastor, kung nakinig kayo sa akin, laligtasan na kayo. Huwag niyong hintayin na ganun. Sigurado yun. Oh, tatawag kayo. Pastor! Buksan mo naman, pastor. Nandito na kayo, pastor. At sasabihin ni pastor, kung nakinig sana kayo, sarado na, kaputla. Eh, yan ang nangyayari kay Noah. Tanong, si Noah ba ay walang kamag-anak? Wala bang kapatid? Walang pamangkin? Marami siyang kamag-anak. Walang naligtas sa kamag-anak ni Noah. Bakit? Hindi sila nakinig kay Noah. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may mga Kristiyanong maraming kamag-anak hindi naligtas. Hindi sila nakikinig. Amen. So sana huwag mangyari sa atin to. God did that himself. Walk in. That's all the believer does, is walk by faith in Christ. God takes care of the rest of it. So kung tayo po ay mananampalataya ng Panginoon, lahat ng bagay gagawin ni Lord para sa atin. Amen. So, sabi ko nga sa inyo, sa panahon po ng pag-take over ng Antichrist, at sabi po ng source, by 2030, or baka mapaaga pa, malupit po ang Antikristo. Pero sa isang Kristiyanong sumusunod kay Lord, speak the word. Magsasalita ka lang, mangyayari yung sasabihin mo. Oh. Huhulihin ka, sabihin mo lang, Anghel, dalhin mo ako sa ganitong lugar, safety, doon ka dadalhin. Pero paano kung hindi ka naman masunurin? Anong power ang magagawa mo? Wala. Dahil ang may power lang, yung nandun ang Diyos sa kanyang buhay. At paano titira ang Diyos diyan? Kung masunurin ka, nandyan siya.
Pero kung hindi ka sumusunod, anong Diyos ang nandyan sa iyo? Wala. Amen. Oh, okay. Where I think Pentecost failed. Moses led 2 million people through the wilderness. And he led them for the space of 40 years. 40 years na samantalang, sabi ng prophet, kayang lakarin ang Egypt to Canaan, 2 linggo lang. Pero napasok nila ang Canaan 40 years. Bakit? Sa katigasan ng ulo, reklamador ng tao. And he led them for the space of 40 years. And when he come out on the other side, si Moses ay kunin na ni Lord. Kasi namatay si Moses sa consumption siguro. Sabi niya dito. And when he come out on the other side, there wasn't a feeble one among the... walang mahina. Walang may sakit. At si Moses, ang mata niya malinaw. Anong edad ni Moses? 120 years. Malinaw ang mata. Walang salamin. Grabe yan, 120 years, walang salamin. O baka naman walang gumagawa ng salamin nun. Pero malinaw, sabi ng Bible. Kasing linaw ng bata ang mata ni Moses na matay. At sa mga kasama niya, wala naman silang doktor doon. Si Moses lang. Ano sabi rito? And when he come out on the other side, there wasn't a feeble one among them. Wouldn't you doctors here tonight, or some of you, like to know what doctor, si Moses pala ang doktor nila. What Dr. Moses had? Anong meron si Moses? Prescription? What did he give those people? How many babies was born each night? Kasi 2.5 million. Ang daming mga buntis. So sabi rito, how many babies was born each night? How many old people and so forth? How many lame and crippled? And how many colics and everything else did he get through the night? And Dr. Moses took care of every bit of it. So si Dr. Moses lang. Sabi niya, would you like to look at his medicine bag? So meron din siyang bag ng kanyang mga gamot. Ano yun? And find out what kind of prescription he gave. Would you like to know what it is? Let's see what it was. Here it is. I am the Lord that healeth all thy diseases. Iyon pala ang reseta ni Moses. Si Lord. At iyan din ang ating reseta rito. Si Lord. Walang pumunta rito na hindi gumaling. Ang reseta ano? Si Lord. Hallelujah. I am the Lord that healeth all thy diseases. That's the only remedy he had. And it worked for 2 million people. Walang mahina. Walang may sakit. Kasi pag mayroong magkasakit, papasok si Lord. Ako ang Diyos na nanggagamot sa inyo. Okay, sabi rito, as long as they were obedient, as long as they wasn't grumbling, reklamador, and fussing, as long as they were obedient and walked humbly before God, God went before them and led them by the hand and packed them on eagle's wings. But the minute they got out of order, God separated Himself from them. Iyan po ang Diyos. So habang daw sila'y sumusunod, habang sila'y hindi reklamador at magulo, habang sila ay sumusunod at lumalakad buong kapakumbabaan sa harap ng Diyos, ang Diyos ay lagi nilang kasama. Pero, sa oras na sila'y sumuway,
lumabas sa kautusan ng Diyos, iniiwan sila ng Diyos. Kaya huwag kayong magtaka bakit may nadidisgrasya, bakit may nawawalan ng trabaho, bakit may mga nagugutom. Iniwan sila ng Diyos. Kasi kung kasama mo ang Diyos, bakit napakaraming wala? Tayo bilang magulang, hindi natin matitiis ang anak natin. Amen. At kung magulang mo ang Diyos, hindi kanya matitiis. Pero bakit ganun ang kalagayan minsan? Kasi sumusuway ka sa Diyos. So huwag nating subukang sumuway sa Diyos dahil ikaw rin ang mahirapan. Gustong-gusto mong pagpalain ka ng Diyos, hindi ka naman sumusunod. Walang pagpapalang papasok sa'yo. Baka ilagay ka pa ni Lord sa kamatayan. Fellowship. Panahon naman ni Adan. And I see Abe and Adam standing there. Hear their sentence of death. Nung si Adan at Eva ay hatulan na ng Diyos. Pronounce upon them. And the tears running down Adam's cheeks. So, umiiyak si Adan pala, sabi ng propeta. Habang noong marinig na ni Adan ang sentensya sa kanila. Ilalaba, kasi pinalabas sila sa garden. Sa kasaganaan. Ang sarap ng buhay nila sa Eden. Hindi sila sumunod. Pinalabas sila. Iyan po ang Diyos. Pag hindi ka susunod, hirap ang dadaanan mo. Umiyak si Adan dahil sa hatol. Tears running down Adam's cheeks and dropping off unto Eve's head. Tumutulo ang luha niya sa ulo ni Eva. And her with her little head laying over in his shoulder. And they had to depart out of the presence of God. Ayan po ang Diyos pagka nagkasala ka, ayaw niyang lumapit sa iyo. Standing there wrapped in those all bloody sheepskins. And as they started out of the garden in the presence of God, I can hear them all sheepskins flopping together on their legs like that as they went out. God, the Father, looking down and seeing His children being turned out like that because of disobedience. Dahil sa pagsuway, masakit man siguro sa loob ng Panginoon na mapawalay sa mga anak niya. Pero dahil ang Diyos po ay mayroong isang salita, hindi niya ito pwedeng hindi gawin. Na sinabi ng Panginoon sa dalawa, kapag kayo'y kumain yan, kayo'y mamamatay. Or, that means separation. Kaya nga kung ikaw po ay sumusuway sa Diyos, walang Diyos dyan sa iyo. Amen? So maski si Adan ang unang nilikha ng Diyos, pinalabas niya sa maayos na buhay. Now notice, God was doing here just exactly like He asked man to do. His son had been obedient. He had minded the Father. He hadn't been gadding about in places and say, you see who I am. My campaign's the biggest there is in the country. Yes, sir. He'd been obedient. He'd been obedient to the Father. He hadn't been gadding around the things of the world. Ayan po ang mga tiniis ni Lord. Kasi ang trabaho po ni Lord is alay. Hindi po pwedeng maging alay si Lord kung magkakasala siya. So tiniis niya yun. He hadn't been gathering around the things of the world, associating with them. He'd been obedient. And God took witnesses of the earth, Peter, James, and John, brought down Elijah and Moses from heaven, and stood them there and adopted his own son. He was glorified in the presence of these witnesses. Dito po tayo sa ano. Why are we not a denomination? Pero bago yan, dito muna tayo sa ano. Why are we? Okay. Did you hear what he said? Si Paul po ito.
let your women keep silent in the churches, for it's not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience. So kasi may mga churches po ang nagtuturo babae. Ang utos po ng Biblia, tumahimik kayong babae sa loob. Paglabas, dumaldal na kayo. At kung sinabi ng pastor na magsalita ka, pwede. Kasi sumusunod ka lang. Pero kung ikaw na ang nangunguna sa church, dehens, let your women keep silent in the churches, for it's not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience. Okay. Have you a marginal reading on that? If you are, run it back and see if it don't take Genesis 3:16, when God told Eve, because that she had listened to the serpent instead of her husband, that he would rule over her all the days of her life. So nabago, dati pantay lang sila ni Adan. Pero nung sumaway na si Eva, nabago. Sabi ng Panginoon kay Eva, magiging boss mo si Adan. Siyang head. Hindi na pantay. Okay, hindi na co-equal. Kaya ang babae dapat, kasi kayo ang dahilan ng pagbagsak ng buong mundo, pasakop kayo sa asawa nyo. Okay, sabi niya, how can the woman come and rule over man? Paano nangyari yun na yung lalaki na ang ruler sa bahay? Hindi po pwede yung babae ang namumuno. Kontra po yan sa salita ng Diyos na ang namumuno, babae. Kaya kung ikaw, babae, ikaw namumuno sa bahay mo, kinontra mo ang salita ng Diyos. How can the woman come and rule over man? Be pastor or deacon. When the Bible said, let her be obedience, just like it was in the beginning. When God can change, hindi mo pwedeng baguhin ang Diyos. You can't make the word say one thing here, another thing over here. It don't do it. It's the same thing all the time. Pag sinabi ng Diyos, iyon na yun. Ay yung iba, ay minsan natin nung Sunday, reasoning. Hindi pwede sa Diyos ang reasoning, mga kapatid. Kung ano ang nasa Bible, doon ka sumunod. Hindi doon sa nalalaman mo. Ay yung iba, ikaw kasi. Hindi mo yan pwedeng irason pagharap mo sa Diyos. Kung ano sinabi niya, ano sabi ng Bible, pasakop kayo sa mga asawa niyong lalaki. Huwag kang magrarason dyan. Dahil sabi niya, it don't do it. It's the same thing all the time. Ito. Ito po yung widow woman na ikwento ng propeta. Naatandaan niyo ng widow woman. Hindi ko na po ito babasahin kasi mahaba ito. Pero, ang widow woman ay noon pong naubusan na si Elijah ng supply sa bundok ng Yungib sa kanyang kasi wanted po si Elijah. Wanted siya ng hari, mga sundalo, ay nagtatago si Elijah. At iyan din po ang magiging buhay sa panahong darating. Wanted ang mga lingkod ng Diyos. Saan ka kaya, yung Brother Dick, saan bundok ka kaya pupunta? At si Elijah dahil lingkod ng Diyos, tingnan niyo po ang lingkod ng Diyos. Nagtatago si Elijah, wanted, nandoon lang siya sa loob ng yungib. Paano siya kakain doon, pastor? Hindi problema. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoon, pararasnan kita. Merong akap or ayuda. Merong ayuda na ipapadala ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. At inutusan ng Diyos, uwak.
uwak. At ang dala kay Elijah tinapay, may palaman na karne. Tapos may bagong ihaw na karne. Sariwang karne. Ha? At may gatas pa. Tuwing umaga, mayroong rasyon, may ayuda. Ha? Mainit. Pagdating ng tanghali, wala lamat. Meron lang. Hapunan, meron. At bakit meron? Lingkod ng Diyos. So kung ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi magpapabaya ang Diyos. May rasyon. Ilan ba kayo sa pamilya? 10, pastor. Para sa 10 ang ayuda. Hello? Kaya kung dumating ang araw na yan, huwag kayong mag-alala. Kung masunurin ka. No, andi, sorry na lang. Kasi ang supply ni Lord sa mga sumusunod. Ngayon, naubos na ang tubig doon sa Yungib. Sabi ni Elijah, wala na akong maiinom dito. Natuyo na. Kasi, kasalanan din niya eh. Ba't kasalanan, pastor? Sabihin niya, hindi uulan, 3 taon. O di matutuyo, saan siya kukuha ng inumin? So, yung kanyang prophecy, apektado siya. Naubos ang tubig. So, hindi naman. Kung puro lang, karne, kailangan tubig. So, sabi ni Lord, pumunta ka doon sa isang balo. Bumaba ka. Mayroon na akong kinausap na balo doon, sabi ng Diyos. At siya ang magpapakain sa iyo. Ang tanong, anong klaseng balo? Mayaman ba yan, pastor? Ha? Siguro mayaman yan dahil hindi utusan si Elijah. Kung mahirap lang yan. Tingnan natin. Ang balong ito, nang dumating si Elijah sa bahay niya, lumabas at sabi po ng prophet, saya araw-araw ang naririnig ng balo, nagsisigawan sa gutom ang buong komunidad. Dahil wala silang makain. Nagsisigawan, lalo na mga bata. Alam niyo mga bata, pag yan ang nagutom, talaga hindi mo mapapatigil sa ngalngal yan. Nagsisigawan. Puro pagkain ang sinisigaw. At ngayon, dumating si Elijah doon sa balo. Lumabas yung babae at naghahanap ng panggatong at nakatagpo ang babae ng 2 stick. At sabi ng propeta, ang 2 stick na yun ay si Lord, yung cross. So yun lang ang kanyang meron. At sabi ng propeta, bigyan mo nga akong tubig. Kita niyo ang utos ng akala mo siya yung taga-roon, no? Bigyan mo akong tubig. Lumingon ang babae. Opo. Okay, so yung babae hindi nag-atubili, hindi siya tanong-tanong, ba itong matandang itong kalbo na ito? Para itong taga-release. So, hindi siya nagtanong na basta, opo, kumuha ng tubig. Pero bago nakapasok sa bahay yung babae, yung balo, sandali lang. Ano po? Pagkuha mo ng tubig, sabayan mo ng tinapay. So sabi ng babaeng balo, alam po ng Diyos na ito kumuha ko ng panggatong. Alam ng Diyos na talagang walang-wala na kami. Ito nga, lulutuin ko yung kakapirasong tinapay. At ang bread na yun si Lord John, bread of life. At may kunting langis, Holy Ghost. Ha? Pag sasama-samahin niya yun, wala talaga. Pero dahil sinabi nyo, sige po. Nagreklamo ba yung babae na
Kasi ang arena nila, kakapiraso. Sabi ng isang dakot lang. Dalawa silang kakain at sabi niya doon kay propeta, ito nga po, lulutuin ko ito at pagkakain namin, mamamatay na kami. Sige, gawin mo yung gusto mo, pero ako ang unahin mo. Magluto ka. Pero bago kayo kumain, ako muna. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Ako muna ang unahin mo. So, hindi nag-isip yung babae na, teka muna, kung unahin ko ito, baka maubos. Ano, saan? Sa amin. Pero, dahil sinabi, sumunod. Nagluto siya. Pagkatapos, nang maluto ang tinapay, binigay kay Elijah. Ngayon, ang niluto niya, huling luto na yun, wala na. Binigay kay Elijah. Sabi ni Elijah, sige, magluto ka na. Pero, niluto na nga. Pero, pagbalik ni Elijah, nakita niyo lalagyan, puno. Pero ang puno naman, maliit lang na lata. Eksakto lang sa kanila. Hello? Kaya nagluto yung babae, niluto niya lahat, ubos. Kinabukasan, pagdungaw niya, meron na naman puno. Araw, laging may laman, laging may langis. Bakit? Sapagkat sumunod siya sa sinasabi ng propeta. Ano po ang sabi ng Panginoon doon sa righteous? Sabi ni Lord, dito na kayo mga tupa, mga pinili ng Diyos, sabi niya. Pinagpala ng Diyos. Bakit sila napili ni Lord na papasok sa langit? Sapagkat niya, nung ako'y magutom, pinakain nyo. Nung ako'y nakulong, dinalaw nyo. Nung ako'y walang damit, binihisan nyo. Lahat, ginawa nyo. Lord, kailan namin ginawa yan? Hindi naman niya kilala. Pero nakapasok sila. Bakit? Kasi tumulong sila sa lingkod ng Diyos. Yung pagtulong pala sa lingkod ng Diyos, sa Diyos mo yan ginagawa. Kaya kung meron kang lingkod ng Diyos na natutulungan, sa Diyos mo yan ginagawa. Kaya bakit ka nangihinayang? Maraming tao nangihinayang tumulong. Kaya sabi ko nga sa inyo, bakante. Yung pwesto ni Francis, wala pa nag-apply, ako na lang siguro. Makita nyo si pastor na naglilinis sa posisyon ni Francis. Masaya kaya si Lord nun? Palagay nyo. Masaya? Oh, walang imik. Masaya kaya si Lord na nakikita nyo si pastor ang wala pang nag-a-apply eh. 3 linggo na. Sino kaya ang maswerteng taong yun? Bahala ka na, pastor. Ikaw naman ang pastor dito. Alam, nakikita nyo ba na napakalaking bagay ang pagsunod? Yung widow, walang-wala na. Huling subo na nila yon. Pero dahil sinabi ng propeta, ako muna ang unahin mo. Kaya ngayon din sa ating panahon na bago mo gamitin, kung meron kang kinikita, ibukod mo na yung kay Lord. Yung iba, sa linggo na, kung may matira. No. Pag kumita ka ng Lunes, ibukod mo na yung kay Lord. Ayun po ang tapat kay Lord. Diyan masaya si Lord na inuuna mo si Lord. Hindi ikaw. Maraming katulad nung taga Bakayaw noon, maskian niya, galugarin niyo ang bahay namin, talagang wala. Paano mawawala? Nag-grocery na. Inuna mo nang mag-grocery. Kung may matira, walang natira. Wala.
Parang ganito yung ano, yung isang pari, tsaka yung ano, sabi ng pari, Lord, ito mga puro ito tig 20 pesos na ano, coin. Oh, Lord ibibigay ko sa iyo. Ihahagis ko ito, Lord, sa simento kung may tumayo sa iyo. Hello? Pag may tumayo daw, ihahagis yung mga tigba 20 pesos coin. Pag may tumayo daw, kay Lord, yung nakahiga kanya, anong coin ang hihiga? O di wala yung kay Lord. Hindi ganoon ang ano sa Panginoon. Kaya nga noon, maski sa pagbibigay natin, tinuturuan ko. Kasi may mga nagbibigay. Lukot-lukot. Bidugo ko sa bulsa. Walang respeto po sa Diyos yan. Iayos natin. Na kahit yan ay 20 pesos na papel, maayos. Mas maganda kung isubri mo. At mas maganda kung kulay blue. Masaya si pastor kung blue. Hello? Alam niyo, ako ay natutuwa sa inyo dahil wala po ditong maramot. Widow woman ang mga membro dito. Bukas ang kamay at alam ko pinagpapala kayo ng Panginoon. So, ang mahalaga po kasi kay Lord, sabi nga ni Prophet Samuel, obedience is better than sacrifice. Yung pagsunod natin ang mahalaga sa Panginoon. Huwag tayong manghinayang kung ano. Dito sa church, mag-isip kayo, saan ko kaya mapapasaya si Lord? Amen. Hello? Tumingala kayo. Ano nakita niyo? Ano nakita niyo? Paano kaya sasaya si Lord, Brother Buddy? Alam nga naman si Marcos ang magpagawa nito. Tayo po kasi wala tayong kung ginusto ko, may Amerikano sana tayong dito, tutulong. Kaya lang, pupunta rito, magmimensahe. Anong mensahe? Second coming. Compromising yun. So, hindi namin tinanggap ni Jackie. Dahil pinagkatiwala sa atin to ni Lord, tayo ang magsinop nito. Kung anong kaya natin, ang mahalaga mga kapatid, mapasaya natin ang Panginoon. Amen? So, marami tayong pwedeng gawin. Mamaya pagkatapos nito, meron sa likod na gagawin. May gripo, may kahoy, yung patungan ng kalan. So, ang daming gagawin. Hindi mo kayang gawin, Pastor? Agay layang bilay. Hello? Marami po tayong pwedeng gawin kay Lord. Ang mahalaga, trabahador tayo ni Lord, hindi tayo boss. Dahil ako mismo, trabahador din ako. Amen. So sana po ay sa mga maikling mga mensaheng ito, nabubuksan tayo na huwag tayong boss. Tayo po ay hindi lang anak, servant ng Panginoon. At ang servant po ay nagsiserve, naglilingkod. Amen. Awit tayo.